The highest praise, glory, honor, worship, and thanksgiving belongs to our Lord Jesus. And I give my double honor, respect to the man of God, our beloved honorable pastor, Wilde Estrada Almeida. And we cherish the blessed teachings of our beloved assistant pastor, Linus Almeida. And I extend my greetings to all the beloved Almeida children and to all of you, to all of the elders of the church, and to all of you, my beloved brethren, and also to all the beloved webcast viewer. Isang karangalan po na narito po ako sa iyong banal na harapan ngayon upang ihayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal pa Jesus sa aking buhay. Mula po nang makilala ko po siya sa gawaing ito. Nakakilala po ako sa gawaing ito sa pamamagitan po ng aking beloved mother na noon po ay may karamdaman po siya na bukol sa kanyang leeg po na kung saan-saan na po kaming saan pagamutan na po siya pumunta, ngunit hindi po nila malaman kung ano po yung kanyang karamdaman nung mga panahong yun. Hanggang isang araw po, galing po siya sa doctor upang magpa-check up po. Nung pauwi na po siya, nadaanan niya po yung gymnasium po kung saan po dinadaos yung mini crusade po sa dako ng Lalo, Cagayan. Nakita po niyo sa streamer yung nakalagay na yung mga karamdaman po na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawaing ito. Pumasok po siya sa loob ng gym na yon. Umupo po siya, nakinig, at sa kanyang pakikinig po, nagkaroon po siya ng faith. At nung tumanggap po siya sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. At after po ng gawain sa araw na yon, nagpabaptize po siya sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa tubig po. At instant pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang karamdaman. Nung ika-third day po ng crusade na yon, isang himala din po ang pinakita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa akin. Yung aking beloved kapatid po, nung bigla na lamang po siyang na-demon possess at kami lang po yung tao sa bahay, kaya hindi ko po alam ang aking gagawin. Kaya decide po ako na dalhin po siya sa kung saan po dinadaos ang ating crusade po sa dako ng gym dahil nandun po ang aking beloved mother ng mga oras na yon. Nung pagpasok ko po sa loob ng gym, sa banal na gawain, naramdaman ko po yung malamig na bagay na parang may yumakap po sa akin. Pero nagtataka po ako, yung pong kapaligiran, talagang na-amaze po ako dahil yung mga kapatiran po doon, mahahabang buhok, yung kasuotan, at saka mapuputi. Sabi ko, ano kayang klaseng gawain ito? Sabi ko po noon. Pero hindi pa po ako kaagad nagpabaptize, nag-observe pa po ako. Doon ko po nakita yung sari-saring himala po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat hindi pa po ako noon safe, kapag may karamdaman po, nililehans po ako ng aking beloved mother. Gumagaling po yan sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Share ko rin po noong dati, nung hindi pa po ako na-save sa gawaing ito. Isa rin po akong kabataan na matigas po ang aking ulo. Para po akong isang lalaki, umiinom po talaga ako ng alak, umuwi kung anong oras gusto kong umuwi. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na lahat ng yun ay inalis ng ating pinakamamahal na Jesus mula nung ako'y maglingkod sa Kanya. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na hindi man po ako karapat-dapat, isa rin po akong ginagamit bilang mga awit sa dako pa ng Hong Kong. Sa ganang akin po, isang basahan lamang po ako. Ngunit sa kahabagan natin pinakamahal na Jesus, pinagpala niya upang maging
mga awit sa kanyang banalumbasan. I-share ko rin po nung mga panahon na maliit pa po ang aking beloved son. Mga 5 years old po siya. Naka-encounter po siya ng accident po. Yung isa pong mabilis na motor yung nakabangga po sa kanya. Sa mga nakakita, ayon po sa mga nakakita, wala na po yung aking beloved son dahil po mabilis po talaga yung motor. Gumulong-gulong po siya sa highway. Ngunit dakila ang ating pinakamamahal pa yung sus. Tumayo lamang aking beloved son, pinagpag po niya yung kanyang short pan. Bagamat may butas po yung kanyang short, maliit lamang po nagasgas ang kanyang natamo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. I-share ko rin po nung mga panahon ng pandemic po, nag-struggle din po ako sa paghahanap po ng trabaho sa dako po ng Hong Kong dahil masyado pong strict. Pag wala ka pong vaccine, hindi ka po talaga makakakuha ng beloved employer. So, nagpalipat-lipat po ako ng beloved employer. Nakakita po ako ng beloved employer na no vaccine, pero kalaunan po, tinerminate din po niya ako with good reason nga lang po dahil gusto man nila po ako, subalit hindi po kasi ako pumayag na magsuot po ng walang kabanalan at hindi rin po ako makapasok sa loob ng swimming pool dahil po wala po akong vaccine. Nawalan po ako ng work, pero ang kabutihan ng ating pinakamamahal pa nun yung matagal ko na pong panalangin na bigyan ako ng mahal na Panginoon ng mabuting amo na yung makadalaw ako, yung nandiyan yung kabanalan, at hindi po ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinagkalooban niya ako ng aking beloved employer na nakakadalo po ako kahit sa overnight po sa dako po ng Hong Kong. Isang pagpapala po sa akin yan. At sa pagbibigay din po, yung above minimum po na salary ko, in-increase po ng ating pinakamamahal na Jesus. Basta magtapat lamang po. Share ko rin po yung nakaraan na mga 2 years ago. May isa po tayong kapatiran sa dako ng Hong Kong na may cancer po siya. Imposible na po siyang sinabi po kasi dineclare na po talaga ng mga doktor doon na hindi na po siya pwedeng ibiyahe dahil po sa kanyang condition. Ngunit nung by faith po, nagpabaka po kami sa ating mga beloved children po, sa ating beloved pastor po. Nakauwi po siya dito po sa dako ng Pilipinas. Ng maluwalhati po at after 2 weeks po, kinuha na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa tuwing maalala ko po yung kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nung mga panahong yun, pinapaalala po niya sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na dapat magpakainit pa tayo dahil ang kanyang pangako ay tunay at tapat. Punong-puno po ng kagalakan ang aking puso sa mga sandaling ito. Bagamat marami pa po akong gustong ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Isa na rin po yung pagbalik ko po sa dako ng Hong Kong sa araw po ng bukas, baon-baon ko po yung kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Jesus na makadalo po sa dakong ito. Kaya lahat po ng pupuri, pasasalamat, pagdadakila ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you.